Kasi yung iba sa atin, yung pagdarasal, depende. Depende sa mood, depende sa kalalagayan ng buhay, depende sa schedule sa buong araw, depende sa kondisyon ng katawan, depende sa tindi ng pangangailangan. It's dependent lang. Kaya kung kailan lang maisipan, kung kailan maisingit na lang. Alam ko naman na marami sa atin ang nagsisimba sa tuwing linggo, kahit na may pang-araw-araw pa tayong pagsisimba. Pero, kung meron tayong natatanggap na grasya, kapag tayo nagdarasal lang magkakasama, sigurado ko, meron din tayong grasyang makukuha kapag tayo nagdarasal ng personal sa Kanya. Kasi kung hindi na ito ipapakita sa atin ng Panginoon na ginagawa niya. Diba? Tandaan natin na ang Panginoon natin, ang modelo natin when it comes to our relationship with God. At kung siya na Diyos, Diyos na nagkatawang tao, binibigyan ng halaga ang personal na pakikipagniig sa Diyos Ama, tayo pa ba ang magduda kung ito nga ay mahalaga pa? Kung ang cellphone niya laging ginagamit, kinakailangang i-charge, katawan pa kaya? Napapagod din. Isa pa, tayo nalulungkot din, nafo-frustrate din, nadidisappoint din, na kung tutuusin, mas nakapapagod kaysa sa pagod ng katawan natin. At dito papasok ang halaga ng panalangin, sapagkat ang panalangin lamang ang makapag-charge o recharge, hindi lang ng katawan natin, kundi ng puso natin. Tama, masakit ang iyong mga mata, ipikit mo. Nangangalay ang iyong kamay, may pilay, ipahilot mo. Naiirita ang iyong tenga, takpan mo. Pagod ang iyong katawan, ipahinga mo. Paano kung ang naiirita, nasasaktan, nahirapan, pilay, nangangalay, ay ang ating puso, ay ang ating espiritu, ay ang ating kaluluwa. Anong gagawin mo? Iluhod mo, pagdasalan mo. Because only prayer can heal a confused mind, a weary soul, and a broken heart. Isa pa, whenever we pray, every day yung personal na pagdarasal, ito'y pagsasabi natin kay Lord, Lord, hindi ako sapat. Hindi sapat yung strength ko. Hindi sapat yung kakayanan ko. Hindi sapat yung pananampalataya ko. Hindi sapat yung talento ko. Hindi sapat yung wisdom ko. Kinakailangan ko ng tulong mo. At kapag tayo'y ganon, palagay ko ang reaksyon ng Panginoon, sige anak, tutulungan kita. Tutulungan kita. On the other hand, kapag hindi tayo nagdarasal ng personal sa Diyos, especially bago magsimula ang araw, it is as if we are telling God, kaya ko to, hindi kita kinakailangan, kaya kong diskartihan to, I don't need you. Isipin po natin kung anong po pwedeng maging reaksyon natin o ng Diyos sa atin pag ganito. Baka sabihin niya, okay, hands off muna ako. Remember that God respects our freedom. And sometimes, God really gives us the independence that we are wishing, that we want for us to realize that we need Him in our life. Katulad nung pagpayag ng ama sa kanyang alibughang anak. O sige, yan ang gusto mo. Kahit ayaw ko, kahit pinipigil kita, ibibigay ko. O hindi nga ba, dun mas na-realize ng alibughang anak, kailangan ko ang tatay ko sa buhay ko. Ganon madalas ang Panginoon. At tama naman din na
Kahit hindi tayo regular na nananalangin, He will still guide us. He will still bless us. Kaya nga may mga blessing tayong tinatanggap na hindi naman natin hinihingi sa pagdarasal eh. Kaya kahit na hindi tayo nagdarasal regularly, personally, He will still guide us. He will still bless us. Pero I think, limitado lang. Iba pa rin yung tayo'y nagdarasal. Sapagkat iba pa rin yung kapag binigyan niya tayo ng grasya, alam natin na ito talaga'y galing sa Kanya at hindi dahil sa ating kakayanan lang talaga. Sapagkat more than the blessing that we are asking, ang importante sa Panginoon ay ang karakter natin. Kung makatutulong yung grasya upang mabuo ang mabuting karakter natin, ibibigay niya. Kung hindi makatutulong, hindi niya ibibigay. And so, mas magandang regular tayong nagdarasal upang sa ating karakter maging malinaw sa atin na mga blessing na tinatanggap natin ay hindi dahil sa tayo'y magaling, kundi dahil sa ito ay blessing ng Diyos sa atin. Upang hindi tayo maging mayabang.